Isang mapagpalang araw, Karine, at maging sa lahat ng taga-subaybay ng Ang Mandalakbay Channel. May mga pangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Tawagin ninyo ako sa pangalang Dungkoy. Taong 1973, sa probinsya ng Iloilo. 28 anyos lang ako na mga panahong yun. Namulat ako, Karine, sa kahirapan. Isang labandera ang aking ina, samantalang manunuba naman ang aking ama. 7 kami lahat na magkakapatid at pang-apat ako. Dahil sa hindi na noon kayang tustusan ng mga magulang ko ang pag-aaral namin magkakapatid, ay nagdesisyon na lang akong tumigil. Second year high school lang ang natapos ko noon, Karine. Dahil sa kagustuhan kong makatulong sa mga magulang ko, ay natuto akong magbanat ng buto kahit ako noon ay bata pa. Ilang taon din akong umalalay sa mga magulang ko para makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Hanggang sa isang araw, makilala ko si Berlin, ang babaeng nagpatibok ng aking puso. Nagsama kami noon ni Berlin sa iisang bubong. Sa mga panahong yun, ay kaya ko na rin namang buhayin ang sariling pamilyang bubuuin ko. Medyo malaki na rin naman ang naipon ko mula sa paggagapas ng tubo. Hanggang sa mabuntis ko si Berlin. Walang paglagyan noon ang tuwa ko, Karine, dahil sa wakas ay magiging ama na ako. Araw-gabi ay pinagsisilbihan ko si Berlin. Kung ano ang kailangan niya ay ginagawa ko. Kung ano ang gusto niyang kainin ay ibinibigay ko. Lagi akong sabik umuwi galing sa paggapas ng tubo para lang makita ko kaagad ang tiyan ni Berlin. Sa tuwing mahihimas ko nga ito ay tuwang-tuwa ako. 6 na buwan na noon ang tiyan ni Berlin. Ginabi na akong umuwi nung araw na yon. Dahil ang tubong ginapas namin ay kailangang may karga kaagad sa truck upang madala na ito sa sentral o gilingan ng tubo. Pagkarating ko ng bakuran namin, isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Tapos parang kinakabahan ako. Nanibago ako dahil ngayon ko lang yun naramdaman. Noong akma na akong papasok sa bahay, napansin ko ang sirang bubong namin. Gawa lang yon sa nipa, kaya mabilis lang yon mabutas. Hinayaan ko na lang yon at saka tinawag si Berlin. Nakailang tawag na ako noon, pero walang sumasagot sa akin. Hanggang sa makita ko ang pintuan namin sa kwarto. Sira-sira ito na animoy. May malaking hayop na tumulak dito. Sa mga oras na yon, Karine, mabilis na ang tibok ng puso ko. Kaya muli kong tinawag si Berlin. Noong hindi pa rin siya sumasagot ay pumasok na ako sa kwarto namin. At doon ay nagimbal ako sa mga nakita ko. Walang buhay na ang asawa ko habang nakatihaya sa sahig ng aming kwarto. At ang higit doon, Karine, wala na sa tiyan niya ang aming anak. Warak ang tiyan ng asawa ko at nawawala rin ang mga lamang loob nito. Noong mga sandaling yun, ay halos manlumo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko kayang tignan ang asawa ko sa ganoong sitwasyon, Karine. Napatakbo ako sa bahay nila nanay habang malakas na sumisigaw. Halos madapa-dapa pa ako noon at isang mahigpit na yakap ang ginawa ko kay nanay habang umiiyak. Noong mga panahong yun, isa lang ang pinaghihinalaan nilang may gawa nun sa asawa at anak ko, isang mabangis na aswang. Yan ang sabi ng babaylan na kakilala ng nanay ko. Simula noong mangyari yun, ay itinatak ko na sa isip ko na hahanapin ko yung aswang na gumawa nun sa anak
at asawa ko. Doon na nag-umpisang mag-iba ang buhay ko. Sumama ako sa isang albularyong si Katasyo na kilala din ng isang kasamahan ko sa paggagapas ng tubo. Tamang-tama naman noon na kailangan niya ng katulong sa paggagamot. Labagban sa kagustuhan ng mga magulang ko ang naging desisyon ko, pero wala na silang magagawa. Buo na ang pasya ko at wala namang sino mang makapagbabago nun. Malayo man ang lugar kung saan nakatira si Katasyo ay hindi ko inisip yon. Ang mahalaga ay matuto ako sa kanya. Gusto kong matutuhan kung paano mahanap at matalo ang mga aswang. Yon ang naging inspirasyon ko sa araw-araw, Karine. Sa susunod na mga araw, pwede na kitang turuang manggamot. Ngunit kailangan mong kabisuduhin muna ang libro ng mga albularyo, Dongkoy. Kailangan pa ba talagang kabisuduhin ko yon, Katasyo? Sobrang kapal nun eh. Hindi lang yon ang dapat mong gawin, Dongkoy. Kundi marami pa bago ka maging ganap na albularyo. Hindi pala ganun kadaling maging albularyo, Katasyo, no? Marami pang sinabi sa akin si Katasyo tungkol sa pagiging albularyo. Sa isip-isip ko nga noon ay baka hindi ko ito kaya. Ang sabi pa niya, Karine, ang pagiging albularyo raw ay hindi isang laro na kung ayaw mo na ay magpapahinga dahil minuminuto, oras-oras, araw-araw ay maaaring dumating ang isang panganib sa buhay mo. Tandaan mo, Dongkoy, ang mga albularyo ang siyang pinakamaraming kalaban. Aswang, maligno, engkanto, mambabarang, mangkukulam, at kung ano-ano pang mga masasamang elemento. Dahil sa kagustuhan kong maging isang albularyo katulad ni Katasyo, ay binasa ko ang makapal na libro ng albularyo. Nandoon kasi ang lahat ng uri ng mga dasal laban sa mga masasamang nilalang at elemento. Kaya kahit madaling araw ay nagbabasa pa rin ako ng libro. Nagsasanay rin akong makipaglaban paggamit ng mga patalim, sibat, pana at kahit espada. Pero mas komportable ako doon sa panabas na ginagamit ko sa panggagapas ng tubo. Doon na kasi ako sanay, Karine. Isang gabi, nabulabog kami ni Katasyo sa isang malakas na kalabog sa bubong ng bahay. Mabilis akong bumangon at saka lumabas ng bahay. Maya-maya naman ay lumabas na rin si Katasyo. Mukhang isa na naman itong aswang na nahulog sa bubungan. Po, anong ibig mo sabihin, Katasyo? Hindi na ito bago rito sa bahay, Dongkoy. May bigla-bigla na lang babagsak sa bubungan. Kagaya niyan. Sila yung mga aswang na nangahas na pasukin ng bahay ko. Pero dahil puno ng mga mabibigat na orasyon ang paligid ng bahay ko, ay nahuhulog na lang sila sa bubungan. Lalo akong humanga noon kay Katasyo. At noong tignan nga namin ang bubungan, ay isa nga itong aswang na nalalapnos na ang balat dahil sa orasyon sa palibot ng bahay ni Katasyo. Ang dagdag pa niya ay wala pang sinumang masasamang nilalang ang nakapasok sa bahay niya o kahit sa bakuran man lang. Dahil tatangka pa lang silang papasok ay masusunog na sila sa mga orasyong inilagay ni Katasyo. Ang aswang namang nahuhuli niya ay ikinukulong niya ang mga kaluluwa sa isang garapong may orasyong sandamakmak. Doon ko rin nalaman na isa palang commander ng NPA dati si Katasyo. Kaso nga lang ay biglang nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay at pinili na lang na manggamot. Maraming engkwentro na siyang naipanalo dahil na rin sa suot nitong anting-anting. At mahigit 100 sundalo na rin ang namatay, di umano, sa kanyang mga kamay.
Sandali! Tignan mo ito, Dongkoy. Anong ginagawa mo, Katasyo? Bakit mo hinuhubad yung damit mo? Hindi po tayo talo. Lintik kang bata ka. Ipapakita ko lang itong katawan ko na tagtad ng tama ng bala at taga. Akala ko na kung ano eh. Napakamot na nga lang ako noon ng ulo, Karine, sabay ngisi. Tama nga siya dahil noong magubad siya ng damit ay tumambad sa akin ang mga peklat na halos sakupin na ang kanyang buong katawan. Mga lumang peklat na halatang galing sa mga malalalim na sugat noon. Hindi pala kayo basta-basta, Katasyo. Kaya kahit sinong mga nilalang na gustong pumasok sa bakuran ng bahay kong masama ang hangarin ay masasawi lamang, Dongkoy. Kaya lagi kong sinasabi sa'yo na hindi ganong kadali maging albularyo. Huwag po kayong mag-alala, Katasyo. Lahat ng pinagdaanan mo, gusto kong madaanan din. Maaaring madaanan mo ang hirap na pinagdaanan ko. Ngunit hindi mo madaanan ang karanasang mayroon ako, Dongkoy. Lahat tayo ay may mga sariling daan patungong tagumpay. Araw-araw, sa tuwing wala kaming trabaho ni Katasyo, ay sinasanay niya ako. Dinadala niya ako sa itaas ng kabundukan at doon itinuturo ang unang hakbang patungo sa pagiging albularyo. May mga senaryo pa nga na pinapahuli niya ako ng baka at baboy ramo. Bahagi pa rin daw yun ng pagsasanay ko. Sigurado po ba kayong walang may-ari sa bakang ito, Katasyo? Baka barilin tayo rito na may-ari. Hindi ko rin alam eh. Pero mukhang wala namang may-ari niyan. Tingnan mo, walang tali. Sabi mo eh. Maya-maya pa'y may mga malalakas na sigaw na kaming naririnig mula sa unahan namin at hinahanap niya ang kanyang baka. Naloko na! Tara na, Dongkoy! Bitiwan mo na yung bakang yan. Yan yung may-ari. Takbo! Pambihira ka naman, Katasyo! Wala na akong magawa kundi ang bitiwan ang baka at saka sumunod kay Tasyo na nauna lang tumakbo. Pagkarating namin sa dulo ay agad naman kaming nagpahinga. Hingal na hingal ako noon at ganoon din si Katasyo. Loko ka naman, Katasyo. Mabutit hindi niya tayo binaril. Ikaw lang ang matatablan. Ako hindi. Kasi may anting-anting ako. Pambihirang buhay ito. Talaga bang kasama pa yun sa ensayo ko? Kasama nga yun. Tingnan mo. Bumilis kang tumakbo. Natatawa niyang sinasabi sa akin yon, Karine. May pagka loko-loko kasi si Katasyo. Hindi ko nga alam na parang pinagtitripan niya lang ako. Pero kahit ganun pa man, nararamdaman ko naman sa kanya na gusto niya akong tulungan. Kaya lang minsan ay lumalabas talaga yung pagkapilyo niya. Pero araw-araw nun, may mga natutuhan akong bago sa kanya. Hanggang sa ituro na niya sa akin ang panggagamot. May mga ritual siyang pinapausal sa akin. May isang pangyayari na may dinalang babaeng pasyente sa amin na kinulam. Sa akin yun pinaubaya ni Katasyo. Nasa gitna kami noon ng panggagamot nang magdesisyon siyang ako na ang tumapos sa gamutang yun. Po? Ako na ang gagamot, Katasyo? Bakit hindi? Ganon talaga. May mga pangyayaring biglaan, Dongkoy. Kaya sige na, may tiwala ako sa iyo. Gawin mo ang mga itinuro ko. Nag-alangan pa ako noong una, Karine, dahil unang beses ko yung gagawin. Kinakabahan man, ay ginawa ko yun ng buong puso. Tama ka, Katasyo. Siguro, ito na nga ang tamang panahon para umusad ako. Ginawa ko ang mga turo sa akin ng matanda. Nariyan naman siya para umalalay sa akin. Mahina lang naman ang kulam,
kaya nakayanan ko yun. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang panggagamot ng matagumpay. Nagawa ko! Katasyo! Tagumpay! Mabilis akong lumapit sa kanya at saka niyakap siya ng mahigpit. Masaya ako dahil isinayong hakbang para maging isang ganap na albularyo ako. Maging si Katasyo ay tuwang-tuwa rin. Pagbati sa'yo, Dongkoy. Pero huwag kang masyadong matuwa dahil marami-rami ka pang dapat matutuhan. Opo, Katasyo. Ganoon lagi ang sistema namin, Karine. Sa tuwing may mga pasyenteng alam niya namang kaya kong gamutin, ay ipinapaubaya na niya ito sa akin. Nagagawa ko namang gamutin, kaya dahan-dahan na rin akong nakakahakbang sa mga susunod na mga baitang ng pagiging albularyo. Magaling, Dongkoy. Mamayang hapon, maghanda ka. May lakad tayo. Ha? Saan naman tayo pupunta, Katasyo? May nakarating sa aking balita. May isang baryo sa isang bayan na pinepeste raw ng isang nilalang. Ano kayang klaseng peste yun, Katasyo? Insekto kaya o kaya mga palaka? Baka ipis o daga? Sa bagay, extra na natin pagkakitaan yun. Isang buwan na tayo nag-uulam ng talong at okre. Pag kumita tayo rito sa pamamatay ng peste, tiyak na malaki-laking pera ito, Katasyo. At kung mangyari yun, paniguradong makakapag-ulam na tayo ng karne nito. Sira ulo. Sa dinabi-dami ng sinabi mo, yung pang-uulam lang natin ng talong at okra ang tumama. Ha? Ano po ba yun? Ang ibig kong sabihing peste ay yung mga aswang. Inuubos daw kasi nila ang alagang hayop ng taga roon. Kaya humingi sila ng tulong sa akin. Magdala ka ng iilang damit mo. Mukhang magtatagal tayo roon. Napakamot na lang ako ng ulo dahil masyadong suspense kung magkwento itong si Katasyo. Naguluhan tuloy ako, kaya noong hapong yun ay inihanda ko na ang mga kagamitan namin. Pinasobrahan ko na rin yung dala kong damit. Si Katasyo naman ay kanina pa sa labas nagtatabako habang hinihintay ako. Ano ba, Dongkoy? Aalis pa ba tayo o matutulog na lang? Matutulog na lang po. Ay, biro lang po, nandiyan na po. Binitbit ko na noon ang mga dala ko at saka lumabas na ng bahay. Naabutan ko na noon si Katasyo na nakatanaw sa malayo habang hinihit-hit yung tabakong hawak. Tara na po, Katasyo. Ano yung dala mo? Bakit bitbit mo yung panabas mo ng tubo? Ang sabi ko, pupuksahin natin yung mga aswang doon. Hindi tayo manggagapas ng tubo, Dongkoy. Baka kasi biglang magkabiglaan eh. Mabuti nang nakahanda, Katasyo. Malay mo, biglang sugurin tayo ng aswang doon. Alam mo namang, ito lang yung patalim na kabisado kong gamitin, di ba? Kaya dadalhin ko na. Napabuntong hininga na nga lang si Katasyo noon. Wala na siyang magagawa kundi hayaan akong dalhin ko ang aking panabas. Gabi na nang dumating kami sa barong yon, Karine. Nadatnan naman namin si Mang Ramon na naghihintay sa bukana ng baryo. Siya yung kapitan ng baryo at siya rin ang nag-imbita kay Katasyo sa lugar. May kadiliman ang lugar dahil sa kawalan ng mga posteng may ilaw. Kung hindi nga lang dahil sa bilog na buwan, ay baka hindi ko makita yung dadaanan namin. Lubak-lubak din ang daan, tapos matataas pa ang mga talahib sa mga kapaligiran. Aakalain mong isa itong abandonadong lugar dahil sa itsura nito. Mukhang pinabayaan na lang husto ng gobyerno itong inyong baryo, Kapitan, ha? Ang sabi naman ni Kapitan Ramon ay tama si Katasyo. Parang kinalimutan na nga sila ng gobyerno. Malayo na rin kasi raw ang baryo nila sa sibilisasyon. Kaya nahihirapang pumasok ang sinumang gustong pumunta sa baryo nila. Kaya siguro
parang binabaliwala na lang sila. Mahirap din ang buhay ng bawat pamilya sa baryong yun dahil hindi sila abot ng kuryente. Pangangaso sa gubat at pag-aalaga ng mga hayop na lang ang ikinabubuhay nila. Minsan lang din sila nakakababa sa bayan kada buwan at doon ibinebenta ang mga alagang hayop, mga tanim na gulay at mga gawang walis na galing sa puno ng buri. Pero ngayon, pinasok sila ng mabangis na nilalang na labis na ikinabahala ni Kapitan. Nanganganib daw na baka maubos ang mga alagang hayop nila kung patuloy pa itong mangyayari. "Huwag kang mag-alala, Kapitan Ramon. Nandito na ako. Ubusin ko lahat ng pesteng yan. Akong bahala." Yang ka na naman sa kayabangan mo, Dongkoy. Hindi ito basta-bastang pesteng nasa isip mo. Mabangis pa ito kumpara sa mga hayop na nakita mo sa gubat. Kaya wag mo silang maliitin. Tumahimik na lang ako noon dahil tumigil kami sa isang bakuran. Saka ko lang nalaman na bahay pala yon ni Kapitan Ramon noong pumasok na kami. Hindi masyadong maliit at hindi rin masyadong malaki ang bahay nila. Sakto lang sa isang pamilya. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa amin ang lamesang puno ng pagkain. Hindi ko nga noon napansin ang mga anak at asawa ng kapitan dahil sa mga pagkain ako nakatingin. Pupwesto ka kaagad ng upo. Hindi ka pa nga bumabati sa mga nakatira dito. Halika rito, Dongkoy. Hinila noon ni Katasyo ang damit ko, kaya napabalik ako ng tayo. Kaya napapangisi na lang ako sa kanilang lahat habang binabati sila ng magandang gabi. Agad din akong umupo ulit at saka nilagyan ng kanin ng plato ko. Nilantakan ko agad ang pritong manok at saka sinabawan ko naman ang kanin ko ng tinolang manok. Sa sarap nga ay nabulunan pa ako. Nakita ko naman ang pagbigay ng basong may lamang tubig ng asawa ni Kapitan Ramon sa akin. Mabilis ko yung tinanggap at nilagok. "Salamat po." Sinunggabang ko naman yung inihaw na tilapia sabay sausaw sa sukang may tinadtad na sili at sibuyas. Dongkoy! Dongkoy! Hoy! Dongkoy! Magdahan-dahan ka nga. Pagpasensya nyo na talagang patay gutom itong kasama ko eh. Pasensya na po. Ilang buwan na kasing talong at okra pinapakain sa akin ni Katasyo eh. Kaya sarap na sarap ako sa inihanda ninyo. Tara, kain pa po tayo. Pambihira. Ano pa bang kakainin namin dyan eh? Nilantakan mo na lahat. Ha? Ito po. May sabaw pa. Narinig ko pa noon na humihingi si Katasyo ng pasensya sa mag-asawa dahil tila naubos ko raw yung hapunan. Pero ang sagot naman ng mag-asawa ay para sa amin talaga ang hapunang yun. Ngunit hindi na kumain noon si Katasyo dahil wala na siyang makain dahil naubos ko na rin yun. Sugapa, matakaw o kahit balasubas ay wala na akong pakialam sa sasabihin nila sa akin. Ang mahalaga sa mga oras na yon para sa akin ay masidlan ko ang tiyan ko na matagal nang hindi nakakatikim na masarap na mga pagkain. Pagkatapos kong lumamon, ay ilang minuto lang din noon ay nakatulog na ako. Ngunit napanaginipan ko ang asawa at anak ko. Pauwi na raw ako sa bahay noon nang biglang tawagin ako ng may-ari ng tubuhan na si Mang Pablo. Mamaya na raw ako umuwi dahil ikakarga pa raw namin ang tubo sa truck. Kasabay noon ng mga sigaw ng asawa ko. Ang boses niyang yun ay takot na parang humihingi ng tulong. Ngunit sa tuwing ililinga ko ang aking ulo, ay tinatawag ako ni Mang Pablo. Hindi ko magawang puntahan ng asawa ko dahil parang may kung anong enerhiyang humihila sa akin pabalik kung saan si Mang Pablo nakatayo. Hanggang sa magising na lang ako, Karine. Pawis na pawis ako habang hinihingal.
Nagulat naman ang katabi kong si Katasyo kaya naalimpungatan siya. Agad niya akong tinanong kung anong nangyayari sa akin. Mabilis naman akong sumagot sa kanya na napanaginipan ko ang aking mag-ina. Ang sagot naman ni Katasyo ay normal lang na managinip ako tungkol sa mga samang nangyari sa akin noon. Ibig sabihin daw nun ay bumibisa na yung mga ginagawa kong ensayo. Makakatulong daw ang mga masasamang nakaraan ko upang may panghugutan ako ng lakas ng loob para wag sumuko kung anuman ang narating ko sa panahong yun. Kinabukasan, maaga pa kami nagising ni Katasyo. Nag-ikot-ikot kami sa lugar at doon talaga namin napatunayan na parang abandonado nga talaga ang lugar. Akalain mong hindi ito isang barangay dahil sa mga talahib sa mga daan. Walang sapat na budget kaya hindi maaksyonan ang problema ng barangay. Ayon kay Kapitan, ay mas tinutuon na lang ng mga tao ang kanilang oras sa pagtatanim ng mga gulay at prutas, pag-aalaga ng hayop, pangangaso sa gubat at pagbitag ng mga malalaking ibon kaysa sa maglinis ng kalsada ng barangay. Dahil ayon sa kanila, sayang ang oras maglinis kung wala naman silang makukuhang benepisyo. Sumang-ayon naman si Kapitan sa mga tao. Tama nga naman sila dahil walang nakukuhang sapat na suporta mula sa munisipalidad nila. Minsan, kung hindi abala ang mga kagawad, nagkukusa naman sila, sabi ni Kapitan, na maglinis ng mga kalsada. Ngunit hindi yun sapat dahil kulang din naman sila sa oras para pagtuunan ang problema ng barangay. Ilang beses na ring nilakad yon ni Kapitan, ngunit nasayang lang ang oras niya. Ang laging sagot sa kanya ay gagawan ng paraan, pero hanggang sa mga panahong yon ay walang solusyon na nagagawa ang bayan. Kaya umabot sa punto na pinabayaan na lang ni Kapitan dahil napagod na lang siya at nasasayang ang perang nagagastos niya sa tuwing bababa sila ng bayan. Teka lang po, tatakbo po ba kayong mayor sa susunod na halalan, Katasyo? Bakit ganun yung pinag-uusapan natin? Akala ko ba nandito tayo dahil sa mga pesting aswang na yan? Paminsan-minsan, kailangan din nating mapag-usapan ito, Dongkoy. Dati akong kalaban ng gobyerno, pero tignan mo ngayon, isa na ako sa mga tumutulong sa gobyerno dahil alam ko na may solusyon ang lahat ng problema. Tumango-tango na lang ako kay Katasyo dahil may punto naman ang sinasabi niya. Nakalimutan ko na dati pala siyang rebelde na ngayon ay isa ng mabuting mamamayan na tumutulong sa gobyerno. May ilang minuto pa noon ang nakalipas ay nakarating kami sa isang bakuran ng bahay. Nag-iisa lang itong nakatayo habang pinapaikutan ng mga punong kawayan. Masyadong tahimik ang lugar. Bukod sa umuusok ng mga inipong dahon sa bakuran nito, ay wala nang gumagalaw maliban doon. Napansin ko rin ang walis tingting na nakatumba malapit sa apoy. Agad namang nagsalita si Kapitan na bahay raw yon ng mag-asawang Carlos at Maria. Pero nakakapagtaka dahil masyado raw itong tahimik. Pero inisip na lang ni Kapitan na baka nasa loob lang sila ng bahay. Pero masyadong malakas ang kutob ko na may hindi magandang nangyari sa bahay na yon sa mga sandaling yon, Karine. Masyadong nakakabinging katahimikan sa lugar na ito, Kapitan ha. Sigurado ka bang may tao rin sa loob? Mabuti pang pasukin na natin, Kapitan. Mukhang may nangyari ritong hindi maganda. Habang papasok kami sa bakuran, ay tinatawag ni Kapitan ang mag-asawa. Pero katakatakang walang sumasagot mula sa loob ng bahay. Noong makarating kami sa bukas na pinto, ay hindi na kami nagdalawang isip na pumasok. Wala kasi akong ibang nakitang tao noong sumilip ako. Tao po!
Nandito ba kayo, Aling Maria, Mang Carlos? Yoo! Nakapasok na kaming tatlo, pero masyadong tahimik ang loob ng bahay. Mayroon lang napansin si Katasyo sa sahig ng bahay. Mga bakas ng sapatos, Katasyo ah. Bakas nga ito ng mga paadong ko'y. Agad na inamoy ni Katasyo ang kamay na inhipo niya sa mga bakas. Ang baho! Pasensya ka na, Katasyo. Umutot kasi ako eh. Hindi ko napigilan. May banyo ba sila rito? Pambihira ka talaga, Dongkoy. Sakto talaga sa pag-amoy ko ng bakas ah. Napabusangot ako habang tumatakbo sa banyo ng bahay. At pagkaupo ko doon, ay kumuwala kaagad ang kanino ko pang pinipigilang sama ng loob. Ay, buti na lang umabot sa banyo. Teka, may tubig ba rito? Napahinga ng maluwag ako, sabay dukot sa katabi kong malaking container. Ngunit biglang may lumabas doong isang babaeng basang-basa ng tubig, kaya napabalikwas ako ng tayo. Ay! Aswang! Ha? Hindi ako aswang! Huspar Yosef, ano ka pala? Bakit ka dito sa loob ng palikuran? Maya-maya pa ay dumating na si Kapitan at Katasyo. At doon lang namin nalaman ni Katasyo na anak pala siya ng mag-asawang Carlos at Maria. Siya si Baleleng. Sabi ni Kapitan na nag-iisang anak ng mag-asawa. Ikinuwento niya ang buong nangyari sa bahay nila. Pinasok sila ng mga hindi bababa sa 20 mga armadong kalalakihan. Ayon kay Baleleng, ay dinampot daw ang mga magulang niya ng mga kalalakihang yun. Mabuti na lang at nakapagtago siya sa container sa kanilang palikuran kaya hindi siya nakita. Nalintikan na, Dongkoy. Ihanda mo ang sarili dahil madugong labanan ang magaganap sa lupang ito. At linisin mo na yung mabaho sa katawan mo. Pistik ang bata ka. Lumayo ka nga. Ang baho-baho mo! Napangisi na lang ako sabay takbo sa palikuran. Nakalimutan kong tumayo lang pala ako kanina at hindi nakapaglinis. Pagkatapos ay bumalik na rin naman ako sa kanila at itinuloy ang usapan. Base sa sinasabi mo, Katasyo, mukhang may nalalaman ka tungkol sa mga dumukot sa mga magulang ni Baleleng ah. Hindi lang nalalaman, Dongkoy, kundi kilalang kilala. Po? Anong ibig mo sabihin, Katasyo? Mga dati ko silang kasamahan. Ano? Nandudukot ka rin, Katasyo? Abe, tarantado mo pala kayo. Si Raulo, hindi pa nga ako tapos eh. Makinig ka muna. Bibigyan kita ng konting ideya tungkol sa kanila. Sige po, Katasyo. Tumalikod noon si Katasyo at saka nagsalita. Ang grupong dumukot sa mga magulang ni Baleleng ay mga datihang kasamahan daw niya at hindi raw sila normal na mga rebelde lamang dahil isa rin silang uri ng mga aswang. Ito rin ang dahilan kung bakit daw tumiwalag sa kanila si Katasyo dahil hindi na raw sila mapigilan sa mga karumal-dumal na gawain nila. Noong una, maayos naman ang lahat. Hanggang sa isang araw habang nagpapahinga kami sa ibabaw ng bundok, inatake ng isang kasama ko ang isang kasamahan namin. Ang akala naming isang normal na suntukan lang yon, pero nagulat kaming lahat nang bigla niya itong kagatin sa leeg. Ang dugtong pa ni Katasyo ay nag-iba na raw ang mukha ng kasama nilang yun. Naging marahas kaya napilitan na lang silang barilin. Ang akala ni Katasyo ay maayos na ang lahat. Pero dumating ang ilang araw, ang mga iilang kasamahan daw nito ay tila nababaliw at nag-iiba ang ugali. Hanggang sa dumating ang puntong na ang mga matinong naiwan daw ay inatake ng mga kasamahan nila na para bang sinasaniban
ng masamang espiritu. Hanggang sa naging marahas at kahindik-hindik ang nangyari sa kanila. Dahil doon, napilitang humingi ng tulong si Katasyo sa isang babaylan sa kabilang bundok. Pinayuhan na lang siya ng babaylan na iwasan ng kanyang pangkat at lumayo-layo dahil ang mga ito ay isa ng mga ganap na mga aswang. Marahil napasok ng masamang elemento ang kanilang grupo kung kaya't nagkagunon. Simula noon, nag-aral na akong manggamot. Gusto kong iligtas ang mga kasamahan ko mula sa kamay ng dyablo. Ngunit nabigo ako, kaya ako na lang ang nagpasyang lisanin sila. Pahayag pa ni Katasyo, lumipas daw ang mga taon ay naging agresibo pa raw sila dahil nagagawa na nilang kontrolin ang mga sarili. Tinanggap na raw nila ang pagkaaswang at namuhay sa mga kabundukan. Yun pala ang buong kwento? Hindi, Dongkoy. Dahil pagkatapos doon, marami pang nangyari. Pero hanggat dito na lang ang dapat mong malaman. Dahil baka abutin pa tayo rito ng siyam-siyam kapag ikwento ko pa ang lahat sa'yo, Dongkoy. Bumalik kami sa bahay ni Kapitan matapos ang mahabang kwento ni Katasyo. Doon ay gumawa kami ng plano kung paano namin matalo ang grupong yun. Masyadong mahirap dahil ayon kay Katasyo ay may mga baril na mahahaba ang mga rebelding aswang na yun. Kaya wala kaming binatbat doon maliban kay Katasyo. Panahon na para harapin ko silang muli. Ako lang ang makakatalo sa kanila. Kailangan ng wakasan ang mga nakakilabot nilang gawain. Tulungan po ninyo kong mabawi ang aking mga magulang, Katasyo. Huwag kang mag-alala, Bariling. Ibabalik kong buhay ang iyong mga magulang. Pangako ko yan sa'yo. Patunayan mo yan, Dongkoy. Dahil kung hindi, ikaw talaga ang kakatayin ko. Noong hapong yun, ay pinatawag ni Kapitan ang iilang mga kagawad niya. Gumawa kami ng maraming sibat na gawa sa kawayan na kung tawagin sa Kabisayaan ay bulo. Mabisa ang kawayang bulo pangontra sa mga aswang. Katulad din ito ng buntot pagi. Sigurado akong babalik sila para mandukot muli. Kung hindi mamayang gabi, baka sa mga susunod na mga gabi. Kaya dapat lagi tayong handa. Nagtulong-tulong nga kami noon, Karine. Naglagay kami ng mga patibong sa iba't ibang sulok ng lugar. Pinalisan na muna namin ang iilang mga tao sa isang ligtas na lugar. Ngunit nagpaiwan naman ang iilang mga kalalakihan upang tumulong sa aming lumaban. Nang nakahanda na ang lahat ng patibong, ay agad itinipon muli ni Kapitan ang mga nagpaiwang gustong lumaban. Sinabi niya sa mga ito na hindi basta-bastang laban ang magaganap. Total, tapos na yung paglalagay ng mga patibong. Pwede na kitang ihatid sa likasan, Baliling. Gusto ko sanang sumama sa labanan, Dongkoy. Ano? Hindi pwede yung gusto mo, Baliling. Masyadong delikado. Pakiusap, Dongkoy. Hayaan mo kong lumaban para sa mga magulang ko. Humahanga naman ako sa katapangan mo, Baliling. Pero kahit pumayag man ako sa gusto mo, hindi rin tayo pahihintulutan ni Katasyo. Napayoko na lamang si Baliling habang naglalakad papunta sa lugar kung saan namin dinala ang mga taga-baryo. Kahit magpupumilit pa siya, ay hindi talaga pwedeng lumaban siya. Bukod kasi sa babae siya, ay para pa siyang patpat sa sobrang kapayatan na kaunting hangin lang ay tatangayin na siya. Sigurado ako mapapahamak lang siya sa laban, Karine. Huwag kang mag-alala. Babawiin ko mga magulang mo, Baliling. Akong bahala. Hindi ko alam kung tamang ipinangako ko sa kanya yon, Karine, dahil hindi ko naman sigurado kung buhay pa ba ang mga magulang ni Baliling.
Pagkarating namin sa lugar ay agad na rin naman akong bumalik. Isuot mo itong kwintas, Dongkoy. Siya na ang bahala sa iyo. Pinasuot ni Katasyo ang anting-anting niya sa akin. Ang dagdag pa niya ay sapat na sa kanya ang pagkaalbularyo niya para masabayan ng mga kalaban. Mas kailangan ko raw yun upang maprotektahan ako kahit sa anumang pagsugod ng mga aswang. Mutya raw ng pusa yun. Iba't ibang kapangyarihan daw ang ibibigay niya sa sinumang may suot ng kwintas na yun. Bukod pa ron ang siyam na buhay. Sigurado ka ba, Katasyo? Hindi ko naman kailangan ng mga anting-anting eh. Itong panabas ko'y sapat na para protektahan ko ang sarili ko. Isang hirit mo pa, Dongkoy. Talagang tatabaan ka na sa akin. Diyan ka mamamatay sa kayabangan mong bata ka. Katasyo naman eh. Masyadong seryoso. Nagbibiro lang ako eh. Napapangisi na lang ako. Sabay kamot sa batok ko, Karine. Siguro tama talaga siya. Masyado akong mayabang kahit wala pa naman akong napapatunayan. Pero alam ko sa sarili ko na kaya kong harapin ang mga rebeldeng aswang na yon. Lingid sa kaalaman ni Katasyo ay nagsasanay ako ng hindi niya alam. Kontrolado ko ang palabas kong gamitin. Sumapit ang gabi. Inihanda ni Kapitan ang kanyang mga tao. Batay rin sa utos ni Katasyo. Sa oras na pumasok ang mga aswang ay alam na namin ang aming gagawin. Lahat kami ay nakahanda na. Siguraduhin ninyong may mga balay ang mga armas ninyo. Hasahin nyo na rin ang mga itak at gulok ninyo. Gugulatin natin sila. Mabilis naman silang sumagot kay Katasyo. Mabuti na lang ay may kanya-kanya rin silang mga baril. Makakadagdag din yon para pahinain ang puwersa ng mga aswang. Pero ayon kay Katasyo ay wala pang mga aswang na namatay sa bala ng baril. Manghihina sila pero hindi basta-basta mamamatay. Mas maigi pa nga raw ang itak o kahit anong klaseng patalim ang gamitin sa mga aswang. Kung ganon, tamang-tama itong panabas ko. Kaya kayong lahat, magbitbit din ng sariling mga itak. Ngayon, ang hindi sigurado at dinadaga ang dibdib, pwede pang umatras. Tama si Katasyo. Ang hindi sigurado, may panahon pang umatras. Dahil sa oras na nariyan na ang kalaban, ay hindi na pwedeng umatras. Tama si Katasyo. Hindi na pwedeng umatras. Tarantado ka talaga. Inuulit mo lang isinasabi ko eh. Baka kasi hindi nila naririnig eh. Ano akala mo sa mga taga rito, Dongkoy? Mga bingi na hindi makakarinig. Abay, wala akong sinasabing ganyan, Katasyo. Ikaw talaga, Katasyo, nag-iimbento ka eh. Aba, lokong bata ito ah. Ginawan pa ako ng kasalanan. Napapangisi na lang ako, Karine. Sabay layo sa tabi ni Katasyo at baka makatikim pa ako ng isang batok. Saglit lang naman ang naging usapan naming lahat. Pagkatapos ay pumunta na kami sa mga kanya-kanyang mga pwesto naming ibinigay ni Katasyo. 4 ang kasama ko roon, sina Mang Lucio, Mang Arnold, Kuya Andrew at Lolo Estong. Maswerte ako dahil nakahanay sa akin ang mga batak sa mga mabibigat na trabaho sa bukid, mga magagaling mangaso at malulupit gumamit ng patalim. Isang sulo lang ang siyang nagbibigay liwanag sa amin. Sinadya namin yon upang hindi mahalata ng mga rebeldeng aswang. Bali hinati kami ni Katasyo sa 3. Grupo niya, grupo ko, at grupo ni Kapitan. Pero may tiwala ako sa kanya at sa mga kasamahan niya. Ibinigay rin naman sa kanya ni Katasyo ang tansong itak na pangontra sa mga aswang. Bago kami naghiwa-hiwalay, ay binasbasan kaming lahat ni Katasyo. Lahat ng sandata namin ay may mga ritual
pandagdag laban sa mga aswang. Pero kahit ganoon Karine, inaamin kong kinakabahan pa rin ako. Unang beses kong sumabak sa labanan at sa mga aswang pa. Pero bilang pinuno ng grupo ko, kailangan kong maging malakas. Huwag kayong kabahan. Alam kong hindi tayo sigurado kung mabubuhay pa tayo pagkatapos nitong laban. Pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Bakas sa mga mata nila ang mga kaba. Ngunit ganun pa man, ay aninag ko naman sa mga mata nila ang katapangan mayroon sila. Alam ko, mananaig ang kabutihan nun. Sa unang gabi pa lang Karine, ay nagpakita na agad ang mga rebelding aswang. Kaya inihanda namin ang bawat sarili namin. Gumapang ako palabas ng bahay na tinataguan namin. Nakikita ko kasi silang nakapila habang naglalakad. Armado sila ng mga baril at may karamihan din. Kaya sinabihan ko ang mga kasamahan kong marahan na gumapang pasunod sa akin. Lumiko naman ang mga rebelde papasok sa maliit na daan. May mga kabahayan doon sa direksyon nila. Alam naming mga kabahayan doon ang pakay nila. Sa mga oras na yon, alam ko na alam na rin ng iba pang grupo na nandito na ang hinihintay namin. Nang makarating sila sa looban na yon, ay doon ko na sila inisa-isa. Tumayo ako at saka hinila ang pinakahuling rebelde tapos nilaslas ang lieg ng panabas ko. Hindi man lang namamalayan ng mga kasamahan niya na unti-unti na namin silang nababawasan. Sinibat naman ni Mang Arnold ang isa pang nahuhuli, pero napansin yon ng katabi. Mabuti na lang ay mabilis si Kuya Andrew at agad niya itong inundayan ng saksak ng punyal sa dibdib. Muntik na tayo dun ah! Hanggat kaya natin bawasan ang bilang nila nang hindi nila nalalaman ay gagawin natin. Hindi namin sila kaya rin ng harapan. Ito lang ang paraan na alam ko upang mabawasan sila kahit paano. Hindi magtatagal at malalaman rin nila yon. Maya-maya ay dumating ang pangkat ni Kapitan. Ang mga rebelde naman ay tahimik lang na papunta sa mga kabahayan. Marahan lang namin silang sinusundan habang patago-tago sa mga damuhan at mga puno. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang tumigil sa paglalakad ang dalawang rebelde sa likuran. Napayuko naman kami sabay-sabay dahil mukhang naamoy nila na may sumusunod sa kanila. Ilang saglit pa ay lumapit silang dalawa sa damo kung saan ako bandang nagtatago. Agad na sumenyas si Kapitan sa akin na nooy nakatago rin sa katabi kong damuhan. Gusto niyang sabay naming saksakin ang mga aswang ng biglaan upang walang ingay na maririnig. Total, malayo na rin naman ang ibang kasamahan nila. Sumenyas siya ng bilang hanggang 3 sa daliri at noong tumatlo na ay sabay naming sinaksak sa dibdib ang dalawang rebeldeng aswang. Sa linis ng ginawa naming yon ay walang nakahalata. Mabilis naming sinundan ang mga kasamahan pa nila. Nang makarating na sila sa kabahayan ay doon na kami naghanda. Alam naming sa oras na buksan na nila ang mga bahay ay malalaman na nilang pinagplanuhan namin sila dahil wala silang makikitang mga tao roon. At hindi nga nagtagal ay pinagbuksan nga nila ang mga kabahayan. At makikita ko sa mukha nila ang pagkadismaya, lalo pa nang isunod pa nila ang isa pang bahay. Maganda na kayo mga kasama! Gumapang kami ng marahan palapit sa kanila upang sa ganoon ay madali lang namin silang mahataw na mga patalim namin. At noong makapasok ang ibang rebelde sa loob ng iba pang mga bahay ay doon na kami nakakita ng pagkakataon. Sabay-sabay kaming tumakbo sa mga natirang mga aswang sa labas at pinagtataga namin sila ng walang habas. Hindi man lang sila nakahanda at marami sa kanila ay napatay namin. Ngunit ang iba
ay nagawa pang lumaban. Ang iba naman ay nag-anyong aswang na. Pero dahil nakahanda kaming lahat at planado yon, nagawa namin silang masibat ng bulo. Lahat naman sila ay nagsibagsakan sa lupa. Pero mabilis namang nagsilabasan ang mga rebelding aswang sa loob ng bahay at pinaputukan kami. Pero lahat naman kami ay nakapagtago ng mabilis sa mga puno. Agad kaming gumanti ng putok sa kanila nung makahanap kami ng pagkakataon. Kinamusta naman kami ni Kapitan kung may mga tama kami ng bala. "Ayos lang kami, Kapitan. Ikaw, kumusta ka?" Kaya pala kami tinanong ni Kapitan kung may mga tama kami ng bala dahil siya pala ay tinamaan na. Kaya mabilis ko siyang ginapang para mapuntahan. Wala pa ring tigil ang palitan ng putok sa pagitan namin. "Huwag kang nervyusin, Kapitan. Malayo sa bituka to." Mabuti na lang at sa balikat lang siya dinaplisan dahil kung sa ulo at sa dibdib ay baka isa na siyang bayaning bangkay. Paubos na ang mga bala ng mga kasamahan ko, pero ang mga aswang ay hindi man lang tinatablan. Ang iba ay nag-anyong aswang na rin upang sigurin kami sa kakahuyan. Ngunit nakahanda naman ang mga kasama ko upang salubungin sila ng mga itak at sibat. Sa puntong yon ay masasabi kong dihado ang mga aswang sa pwesto. Mas handa kami para labanan sila. Wala pang nasusugatan sa amin bukod kay Kapitan na dinaplisan sa balikat. Pero kahit ganun pa man, ay hindi pa rin namin masasabing panalo na kami dahil marami pa naman ang mga aswang na natira. Nang matapos kong matalian ang sugat ni Kapitan, ay umatake na rin ako. Pero noong palabas na ako ay niratrat nila ako ng bala. Ramdam ko na tinamaan ako sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Dahilan yon para matumba ako. Rinig na rinig ko ang sigawan ng mga kasamahan ko na nooy nasa mga puno. Sa isip ko na mga oras na yon ay katapusan ko na. Pero noong kapain ko ang katawan ko kung saan ako tinamaan ng bala, ay wala akong makapang dugo. At higit doon ay wala rin akong natamong mga sugat. Teka, ang alam ko tinamaan ako ah. Saka ko lang napagtanto na suot ko pala ang anting-anting ni Katasyo. Nakita ko namang palapit na sa akin ang iilang mga aswang. Handa na sana ang mga aswang na yung sunggapan ako, pero bigla na lang dumating si Katasyo at mga kapangkat niya. "Ayan na si Katasyo and friends!" "Kanina pa kami nanonood sa inyo, pero nakita kong tumumba ka. Hudyat na yon para tumulong." "Pambihira ka, matanda ka. Paano kung naparuhan pala ako?" "Hindi mangyayari yon, Dongkoy. Suot mo ang aking mutya." "Kahit na, Katasyo, dapat kanina pa kayo lumabas." "Ay, mamaya na tayo magtalo, Dongkoy. Tumayo ka na riyan at ubusin na natin itong mga natirang mga salot na aswang." Nang makita nila Katasyo ay nakilala nila agad ito. Tinawag pa nga nila itong Commander Tasyo. Mabigat man sa loob ni Katasyo ay wala siyang magagawa kundi ang tapusin ang mga datihang kasama. Nagalit naman ang mga rebelde dahil may mga kinikimkim pala ang mga itong sama ng loob kay Katasyo nang iwanan sila nito. "Alam ninyo kung bakit ko ginawa ang bagay na yon. Kaya wala nang dahilan para ipaintindi sa inyo yon. Mga halimaw na kayo, kaya dapat na kayong gapasin." Inihanda ko ang sarili ko at ang hawak kong panabas. Bahagya kong naramdaman ang puwersa ng mutya sa aking leeg. Naramdaman ko rin na parang may enerhiyang bumabalot sa akin. Sa tansya ko ay higit 10 na lang ang aswang sa tagpong yun. Kaya ang sabi ni Katasyo sa mga kasamahan namin ay upaubayan na lang sa aming dalawa ang mga natitira. "Gusto mo, ako na lang mag-isang tumapos sa kanila, Katasyo eh."
Yan ka na naman sa kayabangan mo, Dongkoy. Mabuti pa tapusin na natin ito. Sumasakit na yung kasukasuan ko eh. Hindi mo ba dala yung lana mo? Sa susunod, isabit mo na sa leeg mo, Katasyo. Tumahimik ka nga, Dongkoy. Naalibadbaran na ako. Tumigil na nga ako at baka maorasyonan pa niya ako at maging kambing akong duling. Umusal lang siya saglit ng dasal. Pagkatapos ay nauna na siyang umatake. Natulala ako dahil sa bilis ni Katasyo. Akalain mo'y sinaniban ng kung anong mabilis na nilalang. Tumumba agad ang ilang aswang sa isang atake niyang yon. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan, Dongkoy? Ikaw naman ang magpakitang gilas. Ha? Oo. Mabilis akong tumakbo papunta sa mga aswang at noong malapit na ay tumalon ako ng mataas upang pagtatagain ang mga yon. Ilan din ang napatay ko sa atake kong yon. Mag-ingat ka sa isang yan, Dongkoy. Hanggat hindi napapatay yan, hindi sila aatras. Itinuro sa akin ni Katasyo ang pinuno ng mga rebelde. Malapit silang magkaibigan noong nasa isang organisasyon pa sila. Pero ngayon ay mortal na silang magkalaban. Dahil magkaiba na ang kanilang pananaw sa buhay. E di, siya yung uunahin ko. Ang akala ko'y katulad din siya sa mga kasamahan niyang mahihina ay nagkamali ako. Dahil noong sugurin ko siya ay tumilapon ako pabalik. Aray! Yung likod ko! Kasasabi ko lang na mag-iingat ka eh. Palpak ka talaga, Dongkoy! Nilapitan ako ng pinuno ng mga aswang at saka hinawakan sa leeg. Tapos inangat niya ako. Pero nagulat akong kilala niya ako at doon ko nalaman na siya pala ang pumatay sa asawa't anak ko. Sa tindi ng galit ko ay parang umapoy ang katawan ko, Karine. Sumiklab ang galit ko at nagawa kong mabali ang kamay niyang humahawak sa leeg ko. Mabutit inamin mo. Di na kita bubuhayin. Magbabayad ka. Mariin kong sambit sa kanya. Napasigaw naman siya sa sakit na naramdaman. Nagpapalit-palit siya ng anyo. Pero baliwala yun sa akin. Hawak ko pa rin ang braso niya. Sinugod naman ako ng ibang kasamahan niya. Pero hinarangan sila ni Katasyo. Ako ang harapin ninyo. Huwag niyong istorbohin ang dalawang yan. Sige na, Dongkoy. Gawin mo na ang gusto mo sa isang yan. Salamat, Katasyo. Ang panabas ko ang tatapos sa isang ito. Agad kong tinaga ang braso niya at agad yun naputol. Napaatras siya sabay inda sa natamo niyang sugat. Pero may revelasyon na kong nalaman mula sa kanya dahil kasabwat daw niya si Mang Pablo na may-ari ng tubuhan sa pagpatay sa asawa at anak ko. Ano? Sinungaling! Bibilugin mo pa ang ulo ko? Hinubad niya ang damit niya at saka ipinakita ang isang markang demonyo sa kanyang likuran. Lahat daw ng kasapi sa kanilang pangkat ay may markang demonyo sa likod. Isang aswang na protektor si Mang Pablo ayon sa kanya. Noong gabing pinatay ang asawa at anak ko, ay plinano nilang dalawa. Ginawang alay ang anak ko sa kanilang pinakapinuno. Wala raw silang ibang alam na mas madaling makuha kundi ang sanggol sa sinapupunan ng aking asawa. Parating walang kasama kasi sa bahay ang asawa ko. Ang sumunod pa niyang sinalaysay ay hindi ko na kinaya kaya't pinigil ko na siya. Bumabalik kasi ang sakit sa tuwing bigkasin niya ang mga bagay na yun. May markang demonyo rin ang isang ito, Dongkoy! Napalingon ako kay Katasyo na nooy hinuhubad ang damit ng isang patay na aswang. At doon ko nga nakita ang marka sa likod nun. Mukhang nagsasabi nga talaga ng totoo ang isang ito. Tatapusin ko na sana ang buhay niya nang dumating si Balileng. Sandali!
Agad kong binaling ang atensyon ko kay Baliling na nooy sumisigaw. Huwag ko raw muna tapusin ang rebelding aswang dahil gusto niyang malaman kung saan dinala ang kanyang mga magulang. Baliling, anong ginagawa mo rito? Gusto kong malaman kung saan dinala ng aswang na yan ang mga magulang ko. Hindi ba't sabi ko sa'yo ako ng bahala, Baliling? Mabuti pa'y bumalik ka na doon. Sadyang makulit si Baliling at ayaw magpaawat. Pero kalaunan ay kumalma na rin ito. Dinala naman kami ng aswang sa kutan nila at doon nga namin nakita ang iilan pang mga bihag nila. Agad din naman naming pinatay ang aswang pagkatapos nun. Sinunog namin ang mga bangkay nila upang hindi na kumalat sa buong bayan ang karumal-dumal na naganap noong gabing yun. Wala nang dapat ikabahala ang mga taga roon dahil tapos na ang kahindik-hindik na mga banta. Nagpasalamat naman si Kapitan sa amin ni Katasyo at ganoon din si Baliling. Kinabukasan ay nilisan na rin namin ni Katasyo ang baryo. Paano Baliling? Mauna na kami ha? Maraming salamat Dungkoy. Isang araw at gabi lang tayo nagkasama, pero ang katumbas doon sa akin ay ilang taon na. Mag-iingat ka sana ha. Hindi kita makakalimutan, Tungkoy. Ganon din ako sa iyo, Baliling. Mag-iingat ka rin sana. Pwede bang payakap, Baliling? Nakaw, Tungkoy! Tara na, umuwi na tayo. Lalandi-landi ka pa riyan. Baliling, mauna na kami ha? Sandali lang Katasyo, hindi pa nga ako nakakayakap eh. Sumigaw pa nga ako noon, pero hindi yun alintana ni Katasyo. Hinawakan kasi niya yung braso ko at saka hinihila palayo kay Baliling. Natatawa tuloy si Baliling sa ginawa sa akin ng matanda. Pagka-uwi namin ay hindi ako mapakali ka rin eh. Kaya agad kong pinuntahan si Mang Pablo. At doon ko napatunayan ang lahat ng sinasabi na yon ng aswang. Nakasabwat niya si Mang Pablo dahil nakita ko ang markang demonyo sa kanyang likuran. Sa wakas ay nakamit ko na rin ang hustisya na matagal ko nang inaasam-asam para sa mag-ina ko. Ang panabas ko na sa tubuhan ko lang niya noon ginagamit, ngayon ay sa leeg niya na. Wakas.